Natagpuan ang eroplanong sinakyan ni DILG Secretary Robredo sa layong 800 metro mula sa baybay ng lungsod ng Masbate. Nasa lalim po ng 180 talampakan doon sa ilalim ng dagat. Kasing lalim po yan ng 18 palapag na gusali. Nakatutok si Maki Pulido live mula sa Masbate. Maki? Alam mo, Mike, ay naging emosyonal nga itong si DOTC Secretary Mar Rojas nang humarap siya sa media kaninang umaga para ibalita na natagpuan na ang labi ni DILG Secretary Jessie Robredo. Maaga lumusong sa dagat ang mga dayuhang technical diver ngayong araw matapos makita ang mga sonar image kahapon ng posibleng pinagbagsakan sa seabed ng eroplanong Lula ni Robredo. Alas 9 ng umaga humarap sa media si DOTC Secretary Mar Rojas. Nakita na raw ang katawan ng kalihim sa loob ng nakabaligtad na isang bahagi ng eroplano. Mangyak-nyak si Rojas habang isinasagawa ang briefing. At 8:15, kumpirmado na yung isa sa mga katawan ay yung sa kay Secretary Jessie Robredo. In-inform natin ang Pangulo at natawagan ng Pangulo ang kanyang misis. At roughly 8:30 o 8:40, yung bangkay ni Sec Jess ay naiabot na sa surface at ito ay nilagay sa body bag at kinarga na sa barko ng Coast Guard. 800 meters from shore. Natagpuan ng plane wreckage may 800 meters mula sa shoreline ng Masbate City sa lalim ng 180 feet o kasing taas ng 18 palapag na gusali. Tahimik daw tinanggap ng Pangulo ang balita. The President was very quiet. He sought absolute confirmation. And nung talagang kumpirmadong I had to call him back at nung kumpirmado na, he wanted to make sure na merong malapit sa kay Ma'am Lenny na katabi niya. So unfortunately, Ma'am Lenny was in her house at malayo pa yung mga kilala naming mga malapit sa kanya. So pinagpasyahan na sabihan na si Ma'am Lenny rekta kaysa madinig pa niya sa mga espekulasyon or what. So the President called Ma'am Lenny and spoke to her roughly at about 8:15 or 8:20 this morning. Ang sabi ni Rojas, labi ng kalihim ang unang na-recover ng mga technical diver dahil ito raw ang pinakamadaling kunin mula sa bumagsak na eroplano. Nakasubsob kasi ang cockpit ng eroplano sa seabed kung saan pinaniniwala ang nandun ng dalawang pilotong sina Captain Jessup Bahinting at Shetis Chan. The fuselage nakabaliktad kaya medyo komplikado ang pag-retrieve dahil hindi nila masyadong ma-disturb yung fuselage at baka lalong mapunta sa mas malalim na lugar. No? Mula sa mga isinagawang technical dive kahapon, nakuha na ang coordinate ng plane wreckage batay sa sonar images ng EGS Asia Inc. May ilang piraso na pinaniniwalaang mula sa Piper Seneca rin ang nakuha. Mula sa mga ito, nakumpirma ang lokasyon nito, kaya't nang mag-dive kanina, nag-focus sa isang lugar ang mga diver. Actually, yung mga tao po kahapon, 4 p.m., ang nakita nila sa sonar data na may na-reflect na yung focus talaga ng possible na plane wreckage. Tapos may location siya. Ngayon, confirm na rin ngayong umaga, mga tao ko, verified na talaga ng mga diver. Sa barko ng Coast Guard, isinakay ang labi ni Robredo sa karagatan. Nasa laot din ang kuya ng kalihim na si Butch Robredo, kaya't inilapit ito sa Coast Guard boat. Siya ang kumilala sa labi ng kanyang kapatid. Mula sa laot, diniretso sa pier ang katawan ng kalihim bandang alas 10 ng umaga. Mga sundalo ng Philippine Army ang nag-secure sa pier para tiyaking walang makakalapit sa barko. Isinakay ang body bag sa truck ng Philippine Army at idiniretso na ito sa punerarya. Maging ang punerarya bantay sarado.
Isang hanay ng pulis ang nakabantay sa labas para siguruhing walang makakalapit. Nakabantay sa loob ng punerarya ang kuya ng kalihim na si Butch, AFP Chief of Staff De Llosa at si Eliza Antonino ang nag-identify sa labi ni Robredo pag-ahon nito sa dagat. Mag-aalas 11:30 ng umaga, isinakay ang metal coffin sa army truck at inihatid na ito sa airport ng Masbate City. Kasama na sa convoy ang kapatid ni Secretary Robredo. Bantay sarado rin ang Masbate Airport. Pasado alas 12 ng tanghali, dumating ang isang C-130 lula ng Pangulong Aquino. Sinalubong siya ni Rojas, Defense Secretary Voltaire Gazmin at Budget Secretary Butch Abad. Lumapit pa si Pangulong Aquino sa metal coffin na nakasakay pa rin sa army truck. Pasado alas 12 ng tanghali, sumakay na ng C-130 cargo plane si Pangulong Aquino at kanyang mga kalihim. Sumunod nang isinakay ang metal coffin ni Secretary Robredo. Mag-aalas 12:30 ng tanghali, lumipad na patungong Naga City ang cargo plane para mahatid mismo ng Pangulo ng Pilipinas ang labi ng kalihim sa kanyang pamilya. Mike, mas kaunti na mga opisyal na nandito ngayon sa command center dito nga sa Masbate City. Pero nandito pa rin si General Ed Del Rosario na siya nga ang hepe ng Task Force Kalihim at kanila namang tinitiyak na hindi nila tatantanan ang retrieval operations hanggang makuha ang labi ng mga piloto. Mike? Maraming salamat, Maki Pulido.